Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaragal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magkalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magkalak tayo't magdiwang.
magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo, sapagkat inihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo, ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa,
magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Palapakan po natin ng Poong Nazareno. Ngayon po ay tinatawag natin, para sa atin po mga Katoliko, ito po yung pinakamahalagang araw sa atin. Ito yung pinakasentro ng ating pananampalataya, na si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay. Hindi tayo hanggang Biyernes Santo lang. Hindi tayo nagtatapos sa Biyernes Santo, kundi dito po tayo dinadala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, nabuhay na si Kristo. Parang tanong, ikaw, kailan ka mabubuhay? Kailan tayo magkakabuhay? Na para bang lagi na lang tayong nasanay o mas ginugusto natin lagi doon sa Biyernes Santo, doon sa laging naghihirap, doon sa laging may problema, doon sa laging problemado. Hindi tayo hanggang doon, kailangan nating umalis. Kaya nga kung titingnan po ninyo yung paglalakbay, kahit dito po sa simbahan, nagsimula doon sa pagpasan ng krus, dinala sa pag-unat ng kamay, at doon po tayo ahantong sa pagkabuhay. Alam, sa atin, sabi ko nga, ito yung pinakasentro. Kung hindi nabuhay si Kristo, baliwala lahat ng mga sinabi ng mga propeta o ng mga nasa lumang tipan. Baliwala yan. At kapag hindi nabuhay si Kristo, wala tayong ginagawa ngayon. Yan ang pinakasentro. Na noon, o magpasa hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa rin na hindi talaga nabuhay si Kristo. Kaya nga sa atin, mayroon tayong misyon na lagi natin dapat itong isinasabuhay. Lagi na dapat itong nakikita sa atin na nabuhay si Kristo. Kasi marami pa rin na nagtatanong, totoo ba si Kristo? Totoo ba ang Diyos? At tayo yung buhay na tagapagpatotoo. Tayo yung talaga nagsasabi nito base sa nakikita nila sa atin. Sabi noon, hindi, sabi po ng mga leader noon, ikalat ninyo, ninakaw lang ang katawan ni Kristo. Kasi kung paniniwalaan natin yon, tayo naman ang mapapahiya. Kasubukan na ito. No? Kaya sabi, sige, ipakalat ninyo na ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Kristo na tinatawag nilang Panginoon. Kaya sa ating pong ebanghelyo, kung susuriin natin ng mabuti,
ninakaw ba talaga ang katawan ni Kristo? Kasi po, di ba, sa detalye ng Ebanghelyo, nang pumasok si Pedro, nung makita nung minamahal na lagad yung loob na kung saan inilibing si Kristo, nakita po doon na nakatupi na magkahiwalay yung ibinalot sa kanya, maging yung kayong lino at yung panyo na ibinalot sa kanyang mukha. Magkahiwalay na nakatupi. Di ba po si Kristo ay isang karpintero? Di ba? Yun po yung kanyang profesyon, yun yung kanyang gawain. At sa bawat pagtatapos ng kanyang ginagawa, nililigpit niya ang kanyang mga kagamitan. Inaayos ito. At yun yung isa sa nakita natin, nakatupi ang kanyang mga gamit. Mayroon bang magnanakaw na tutupiin pa ang mga gamit? Na nakaayos? Na nakatiklop? Wala. Ayun ay isa ring katunayan na sinasabi ngang tapos na ang lahat ng gawain ni Kristo. Kaya nakatupi na. Sabihin niyo alit sa katabi ninyo, nabuhay na si Kristo. Tingnan. Para bang, sabi ko kanina, hanggang kailan tayo? Tayo ba? Kailan tayo mabubuhay? Kasi nga yung paanyaya, namatay si Kristo, kailangan din natin mamatay. Kasi kung namatay siya, muling nabuhay, tayo din naman, bubuhayin niyang muli. Hindi tayo pwedeng lagi na lang nakasima. Hindi tayo pwedeng lagi na lang nandyan sa estado ng buhay ng paghihirap kasi matatapos din yan. Kasi kung hindi matatapos, anong role ng Diyos sa buhay mo? Paano mo mapapapasok ang Diyos sa buhay mo kung talagang ayaw mo rin mamatay? Mamatay sa kung anumang mga kasalanan, mamatay sa kung anumang mga dalay natin sa buhay, at hayaan natin na bumangon din tayo kapiling ng Diyos. Matagal natin tong hinintay. 40 days, 5 Sundays, at nakita natin yung pagpapakasakit, paghihirap, pagkamatay. Pero kailangan mong sundin, muli itong mabubuhay. Diretso lang. Ituloy lang. At kaya tayo nagsasaya dahil nga sa ginawang pagsasakripisyo ni Kristo. Nabuhay siya o namatay siya dahil sa pag-ibig sa atin at muli siyang nabuhay dahil pa rin sa pag-ibig sa atin. Sabihin nga po sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at ang katunayan at katibayan ay patuloy siyang magbibigay ng kanyang sarili. Amen? Maligayang Pasko ng pagkabuhay po. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika, kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapaalipin sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya. Ang inyong itutugon, Opo, sumasampalataya kami.
Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Habilin ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay nagkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming hapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin natin lahat. Minamahal ko mga kapatid, talagang mahal ng Diyos, Ama sa Jesus Nazarenong nag-alay ng panalangin, hirap at buhay para sa sangkatauhan. Ang ating itutugon, Panginoon, ang bagong buhay, pakinggan mo ang iyong bayan. Panginoon, ang bagong buhay, pakinggan mo ang iyong bayan. Upang ang sambayanang ipinagpapakasakit ni Kristong Pastol ay pangasiwaan ng mga pari ng buong katapatan, manalangin tayo. Panginoon, ang bagong buhay, pakinggan mo ang iyong bayan. Upang sa lahat ng bansa ay umiral ang kapayapaang kinamtan ni Kristong namatay sa krus at muling nabuhay, manalangin tayo. Panginoon, ang bagong buhay, pakinggan mo ang iyong bayan. Upang ang ating mga kapatid na mahirap at naghihirap ay makaranas ng kagalakan ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Panginoon, ang bagong buhay, pakinggan mo ang iyong bayan. Upang tayo'y magsama-sama sa pagsaksi sa pagkabuhay ni Kristong umibig sa atin hanggang sa kamatayan sa krus, manalangin tayo. Panginoon, ang bagong buhay, pakinggan mo ang iyong bayan. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at sa lahat ng panalangin na iniling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Buong lakas loob at kababaang loob tayong tatawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sabay-sabay po. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, moong kalangitan, nagsaya't nagningning, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikhang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi magmamaliw. Dininig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang matang dukha ng pagmamahal, binigay mong satya sa gawa ang iyong salita. Amen. Si Kristo ay nabuhay, Alleluia. Lubos siyang nagtagumpay, Alleluia. Sa lahat ng kalaban, Alleluia. Magalak at magdiwang, Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin
ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapisahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan, puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapisahan sa kalangitan. Amen. At basbasan din nawa ng Panginoon ang inyong mga daladalang mga imahin at dasalan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya. Aleluya. Magandang hapon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.